Sa bayan ng San Isidro, Laguna, may isang asawang walang awang pinagputol-putol ang katawan ng kanyang sariling kabiyak dahil sa isang dahilan. Ang mukha raw ng babae ay hindi na kasing ganda ng dati. Ngunit matapos ilubog ang kanyang mga labi sa ilog, nagsimulang maganap ang mga kakatuwang pangyayari. Totoo bang patay na ang asawa o nagbabalik lamang ito upang maningil ng utang na dugo? Ang umaga sa Barangay San Roque ay laging may dalang kapayapaan. Nag-aawitan ang maliliit na ibon sa mga sanga ng puno ng aratiles. Matagal nang lumipas ang tunog ng kampana ng simbahan para sa Misa de Gallo, at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa mabangong usok mula sa mga kalan ng mga residente. Sa likod ng katahimikang iyon ay nakatayo ang isang simpleng bahay na may kupas na puting pintura, pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Mateo. Si Mateo, isang lalaki sa unang yugto ng kanyang 30 taon, ay kilala ng mga taga-baryo bilang isang mabait, ngunit tahimik na katekista. Bihira siyang magsalita ng higit sa kinakailangan, at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay laging tila malumanay at nakapagpapakalma. Matapos niyang pakasalan si Isabela 3 buwan na ang nakalipas, ang kanyang buhay ay tila naging perpekto sa mata ng mga kapitbahay. Si Isabela, isang dalagang taga Cebu, ay kilala sa kanyang malambing na pananalita at laging magalang sa harap ng mga tao. Silang dalawa ay tila isang perpektong mag-asawa, tahimik, simple, ngunit halatang nagpupuno sa isa't isa. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may nagbago sa bahay na iyon. Ang tahanan ni Mateo, na karaniwang bukas tuwing hapon para sa mga batang nagpapaturo ng katesismo, ay lagi nang mahigpit na nakasara. Nakatakip ang mga kortina sa mga bintana, nakakandado ang pinto, at ang mga halakhak na paminsan-minsan ay naririnig noon ay tuluyan ng naglaho. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa sari-sari store sa tapat ng kapilya. Bakit kaya hindi na natin nakikita ang asawa ni Mateo? Tanong ni Mang Dardo, ang may-ari ng tindahan na mahilig magmasid sa bawat galaw sa kanilang lugar. Ang ilan ay nagkibit balikat lang, ngunit mayroon ding sumagot na may bahid ng panunumbat. Ang sabi-sabi, naging magaspang daw si Mateo dahil hindi na raw kasing ganda ni Isabela di tulad ng inaakala niya, mabilis na kumalat ang tsismis. Sa isang maliit na baryo tulad ng San Roque, ang balita ay mas mabilis pa sa hangin. Si Isabela mismo ay bihirang lumabas simula ng ikasal. Mas madalas siyang nasa bahay, nag-aasikaso sa kusina at naglalaba. Ngunit may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang bata, si Rani, ang minsan nakakita kay Isabela na nakatayo sa likod ng bintana, ang mga mata ay walang buhay habang nakatingin sa direksyon ng ilog. Para siyang estatwa, Nay. Hindi po gumagalaw, kwento ni Rani sa kanyang ina. Walang sinuman ang seryosong nagbigay pansin dito. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, tuluyan nang hindi nakita si Isabela. Si Mateo ay patuloy na nagpupunta sa kapilya tuwing madaling araw. Nagtuturo siya ng katesismo gaya ng dati. Ang kanyang mukha ay blanko, walang ngiti. Kapag tinatanong ng mga taga-baryo tungkol sa kanyang asawa, pareho lang ang kanyang sagot. Umuwi po siya sa kanyang pamilya sa Cebu. Ngunit ang nakapagtataka, walang sinuman ang nakakita kay Isabela na umalis. Walang tricycle na sumundo sa kanya, walang bus, at wala ring balita mula sa kanyang pamilya. Hanggang isang umaga, isang nakakakilabot na bagay ang gumambala sa katahimikan ng ilog lumot. Ang tubig ng ilog, na karaniwang payapa, ay biglang napuno ng sigawan ng mga mangingisda. Diyos ko po! May bangkay, sigaw ng isa sa mga unang nakakita. Isang putol na bahagi ng katawan ng babae, na nakabalot sa isang lumang kumot, ang sumabit sa mga ugat ng kawayan sa pampang. Nagdatingan ang mga tao, ang ilan ay nagtakip ng bibig, habang ang iba ay nanginginig sa tanawing kanilang nasaksihan. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Dumating ang mga pulis makalipas ang ilang oras, sa pamumuno ng isang investigador na nagngangalang Inspektor Ricardo Rick Vargas. Ang lalaki ay may matigas na mukha, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Sinuri niya ang bawat sulok ng ilog, nagtala, kumuha ng litrato, at naglagay ng police line sa paligid ng lugar. Ang piraso ng katawan ay maisuot na maliit na pulseras na may nakaukit na mga letrang T.E. ampersand. Ito ang parehong pulseras na nakita ng mga taga-baryo sa kamay ni Isabela noong araw ng kanilang kasal. Biglang tumahimik ang San Roque. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang bahay. Ang bahay ni Mateo.
Nang hapong iyon, kumatok si Inspektor Vargas sa pinto ng puting bahay. Dahan-dahan itong binuksan ni Mateo, suot pa rin ang kanyang luma at payak na damit pantimba. Ano po iyon? Tanong niya ng walang emosyon. Tinitigan ni Vargas ang mukha ng lalaki. Walang pagkagulat, walang takot, tanging isang kakaibang kapanatagan na nagpabigat sa hangin. Ginoong Mateo, sabi ni Vargas ng may pag-ingat. Nakahanap kami ng mga bahagi ng katawan ng isang babae sa Ilog Lumot. Kailangan po namin kayong isama sa istasyon para sa ilang katanungan. Hindi agad sumagot si Mateo. Tumingin siya sa sahig, tila nag-iisip ng malalim, bago dahan-dahang tumango. Kung ganoon po, maaari po ba akong maghilamos muna, sabi niya ng mahinahon. Nang hindi naghihintay ng pahintulot, pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Naghintay si Vargas sa labas kasama ang dalawang iba pang pulis. Nagpalitan sila ng tingin, hindi mapakali. 5 minuto ang lumipas, 10 minuto. Walang senyales na lalabas si Mateo. Nang sa wakas ay nagpasya si Vargas na pumasok, nakakandado ang pinto mula sa loob. Sinipa nila ito hanggang sa bumukas, at ang unang bumungad sa kanila ay ang sahig ng sala na puno ng mga bakas ng kulay kapeng mansa. Hindi ito mansa ng pintura, hindi rin lupa, kundi mga bakas ng tuyong dugo. Sa ibabaw ng mesa, may isang Biblia na nakabukas sa aklat ng mga awit. Sa tabi nito, isang piraso ng papel na may maayos na sulat kamay. Bawat kasinungalingan ay dapat linisin. Tumutulong lamang ako. Napabuntong hininga si Vargas. Alam niyang ang kasong ito ay hindi kasing simple ng hinala ng mga taga-baryo. Si Mateo ay natagpuang nakaupo sa likod bahay, nakatingin sa ilog na kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Hindi siya nanlaban, hindi sumigaw, hindi nagtanong. Nang siya'y pusasan, isang bagay lang ang kanyang binulong. Malinis na siya ngayon. Wala nang kasalanan sa kanyang mukha. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ng sinumang nakarinig. Walang nakakaalam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ng lahat na may isang bagay na mas madilim ang naghihintay na mabunyag. Ang hapon ay naging gabi. Ang bahay ni Mateo ay tinakpan ng police line. Nagkukumpulan ang mga residente sa labas ng bakod, tahimik na nagmamasid. Ang baryo na dati payapa ay ngayon ay nababalot ng takot. Ang Ilog Lumot ay hindi na lugar ng palaruan para sa mga bata. At sa tuwing dadaan ang hangin at dadalhin ang tunog ng agos ng tubig, pakiramdam ng mga residente ay may naririnig silang bulong ng isang babae na tumatawag mula sa ilalim ng ilog. Mahina, malungkot, ngunit puno ng pighati. Iyon ang araw na natapos ang katahimikan ng San Roque, ang araw na ang pag-ibig ay naging kasalanan, at ang araw na ang pangalan ni Mateo ay sinimulang ibulong ng may takot. Manipis ang ambon simula pa noong madaling araw. Ang kalangitan ng Laguna ay kulay abo, tila nakikidalamhati sa natagpuan sa ilog kahapon. Sa himpilan ng pulisya ng San Isidro, abala ang ilang opisyal sa paglabas-masok, bit-bit ang mga dokumento at litrato mula sa crime scene. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa aroma ng matapang na kape mula sa mesa ng desk officer. Sa gitnang silid, nakatayo si Inspektor Vargas, nakatitig sa isang board na puno ng mga litrato ng mga bahagi ng katawan na natagpuan. Huminga siya ng malalim, ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay namumula dahil sa puyat. Nakumpirma na ba ang pagkakakilanlan? Tanong ni Vargas. Opo, sir, sagot ng isang batang investigador na si Officer Leo Santos. Mula sa fingerprints at sa pulseras, kumpirmadong si Isabela nga, ang asawa ni Mateo. Napapikit si Vargas. Inaasahan na niya ito, ngunit ang marinig ang kumpirmasyon ay nagpadama pa rin ng kilabot sa kanyang batok. Binuksan niya ang folder ng ulat, binasa ang bawat detalye. Ang mga bahagi ng katawan ay natagpuan mga 2 kilometro mula sa likod bahay ni Mateo, pagpapatuloy ni Santos. Hindi pa natatagpuan ang ulo ng biktima. Ang mga sugat sa katawan ay nagpapakita ng malinis na hiwa, posibleng ginamitan ng itak o malaking kutsilyo. Muling tinitigan ni Vargas ang mga litrato. Hindi siya madaling matinag, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Mukhang bata pa si Isabela. Sa kanilang litrato sa kasal na ipinakita ng mga residente, ang kanyang mukha ay malambing at matamis. Mahirap isipin na may taong kayang gawin sa kanya ang ganoon kalupit na krimen. Kumusta si Mateo? Tanong ni Vargas.
Tahimik pa rin po, sir. Mula kagabi, wala siyang ibang sinasabi kundi humihingi ng oras para magdasal at magbasa ng Biblia, sagot ni Santos. Kalmado siya, masyadong kalmado. Nagpasya si Vargas na siya mismo ang kakausap kay Mateo. Ang interrogation room ng hapong iyon ay maalinsangan. Isang bumbilya lamang ang nagbibigay liwanag mula sa itaas, aandap-andap sa tuwing humahangin mula sa bentilasyon. Sa gitna ng silid, nakaupo si Mateo, ang mga kamay ay nakaposa sa ibabaw ng mesa. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, bumibigkas ng mga dasal na hindi marinig. Umupo si Vargas sa kanyang harapan, inilapag ang mga litrato ng biktima sa mesa. Mateo, mahinahon niyang sabi. Nakumpirma na namin na ang mga bahagi ng katawan sa ilog ay pag-aari ng asawa mo, si Isabela. Walang reaksyon, tanging blankong tingin at malalim na paghinga. Nakakita rin kami ng mga mansa ng dugo sa sala at kusina ng bahay ninyo. Papatuloy ni Vargas, ang boses niya ay nagsisimula ng magkaroon ng diin. Gusto mo bang magpaliwanag? Yumuko si Mateo at pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi iyon masayang ngiti, kundi ngiti ng isang taong matagal nang nagtitiis at sa wakas ay sumuko na. Hindi ko po siya pinatay, sir, mahina niyang sabi. Tinulungan ko lang siyang linisin ang kasinungalingan. Tinitigan siya ni Vargas ng matalim. Anong ibig mong sabihin sa linisin ang kasinungalingan? Tumingin si Mateo sa bumbilyang gumagalaw. Minsan, sinasamba ng tao ang huwad. Ganoon din po ako. Akala ko siya ay isang anghel, ngunit maskara lang pala. Nang malaman ko ang tunay niyang mukha, hindi ko na kinaya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit tumatagos. Itinala ni Vargas ang bawat salita nang hindi inaalis ang kanyang tingin. Alam niyo po ba, sir, pagpapatuloy ni Mateo, ang boses niya ay nagsisimulang manginig. Gabi-gabi siyang nakatayo sa harap ng salamin. Sinasabi niya, ang ganda ang lahat. Takot siyang mawala ang kanyang mukha. Nananahimik lang ako. Ngunit isang gabi, nakita ko siyang umiiyak sa harap ng salamin habang sinasabi, ayokong malaman niya. Malaman ang ano, mabilis na tanong ni Vargas. Natahimik si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa posas hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Hindi ko po alam. O baka nagkunwari lang akong hindi ko alam. Namayani ang katahimikan sa silid, tanging ang tunog ng orasan ang malinaw na naririnig. Tinitigan ni Vargas ang mukha ni Mateo. Alam niyang hindi lubos na baliw ang lalaking ito, ngunit mayroong kakaiba sa kanyang mga mata. Isang uri ng lumang sugat na hindi pa naghihilom, tila isang taong nakikipagdigma sa sarili. Sa huli, tumayo si Vargas. Alam niyang ang interogasyon sa araw na ito ay hindi magbubunga ng buong pag-amin. Lumabas siya ng silid, iniwan si Mateo na mag-isa. Mula sa likod ng one-way mirror, nakita niya si Mateo na pumikit at muling ngumiti, tila nakikipag-usap sa isang taong hindi nakikita. Pinatawad na niya ako, mahina niyang bulong. Alam kong pinatawad na niya ako. Dumidilim na sa labas. Ang ulan ay lumakas. Kidlat ang sumasalubong sa kalangitan, panandali ang nagbibigay liwanag sa tahimik na himpilan. Nakatayo si Vargas sa ilalim ng bubong, naninigarilyo habang nakatingin sa kawalan. Iniisip niya ang mga sinabi ni Mateo tungkol sa mukha, kasinungalingan at pagpapatawad. Sir, tawag ni Santos mula sa likuran. May nahanap po kami sa bahay ni Mateo noong muli naming sinuri. Lumingon si Vargas. Ano iyon? Inabot ni Santos ang isang plastic bag na naglalaman ng isang itim na flash drive at isang litrato ng kasal na kalahating sunog. Ang mukha ni Isabela sa litrato ay nasunog sa bahagi ng mga mata. Tila sinadya. Ang flash drive na ito ay nasa drawer ng kanyang tokador, paliwanag ni Santos. Hindi pa po namin nabubuksan ang laman. Kinuha ni Vargas ang maliit na bagay, tinitigan ito ng matagal. Sige, ako mismo ang susuri nito, mariin niyang sabi. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na opisina, isinaksak ni Vargas ang flash drive sa computer. Ang unang folder ay may pangalang Mag-ingat. Sa loob nito, may isang video na maihabang 3 minuto. Nang i-click niya ito, ang unang imahe ay nagpakita kay Isabela na nakaupo sa harap ng salamin.
Walang makeup, nakalugay ang buhok, ang boses niya ay mahina ngunit malinaw. Malapit na akong magtagumpay. Walang alam si Mateo. Kapag nagpatuloy ang planong ito, makakaalis ako sa baryong ito dala ang lahat ng kanyang mana. Nanigas si Vargas. Ngumiti si Isabela sa kamera. Ibang ngiti. Hindi ang malambing na ngiti na nakita niya sa mga litrato. Ang ngiting iyon ay puno ng pagkalkula. Ayoko sa baryong ito. Ayoko sa buhay mahirap. At kung kailangan kong magpanggap na mabuting asawa para sa pera niya, gagawin ko. Biglang huminto ang video at naging itim ang screen. Nakaupo si Vargas na tulala, ang dibdib niya ay malakas ang kabog. Ang lahat ng piraso ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ang kasinungalingan, ang huwad na magandang mukha, at isang tahimik na lalaki na nabihag sa isang nakalalasong pag-ibig. Napapikit siya, nakikita ang anino ni Mateo na nakaupo pa rin sa interrogation room. Diyos ko, mahina niyang bulong. Ano ba talaga ang nangyari sa bahay na iyon? Sa labas, hindi pa rin tumitila ang ulan. Ang ilog lumot ay patuloy na dumadaloy ng malakas, dala-dala ang mga lihim na unti-unting nabubunyag. Nagsimulang mamula ang langit sa Laguna nang isara ni Inspector Vargas ang video file mula sa flash drive ni Isabela. Ang malamig at kalkuladong boses ni Isabela ay patuloy na umalinggaw sa kanyang tainga. Sumandal siya sa upuan, nakatitig sa madilim na screen ng computer. Sa labas, tumila na ang ulan, nag-iwan na lamang ng mahinang patak ng tubig mula sa bubong. Kumatok si Officer Santos at pumasok, dala ang dalawang makapal na folder. Ito po ang resulta ng muling pagsusuri sa bahay ni Mateo, sir, sabi niya. May mga natagpuan kaming kakaiba. Tumango si Vargas. Kinuha niya ang folder at binuksan ito. Nakapaloob dito ang mga litrato mula sa bahay ni Mateo. Bawat sulok, bawat mansa, bawat maliit na bagay na dati hindi pinapansin. Sa unang litrato, nakita ang aparador sa master bedroom na bahagyang bukas. Sa ilalim nito, may isang mahabang puting tela na basa at may kulay kapeng mansa sa dulo. Ang pangalawang litrato ay nagpakita ng salamin sa tokador na mailamat at sa gilid ng mesa ay may mga bubog na may bahid ng dugo. Ang pangatlong litrato ay isang maliit na sulat na may maayos na pagkakasulat, ang kagandahan ay mapanlin lang. Minahal ko ang kanyang mukha, hindi ang kanyang pagkatao. Tinitigan ni Vargas ang sulat. Ang sulat kamay ni Mateo ay pino ngunit regular, tila sulat ng isang taong kalmado. Isinara niya ang folder at tumingin kay Santos. Ipadala mo ito sa handwriting analysis team, maikli niyang utos. Opo, sir. At may isa pa po kaming nahanap sa kusina, sabi ni Santos, inabot ang isang plastic bag na naglalaman ng isang maliit na bote na walang tatak. Kalahati pa ang laman nitong malinaw na likido. Ang hinala po namin ay lason sa daga. Ngunit ang takip ay bahagyang bukas. Tinitigan ni Vargas ang bote. Sa tingin mo, sino ang nagbukas niyan? Nagkibit balikat si Santos. Hindi po namin alam, sir. Maaaring si Mateo o maaaring si Isabela. Ang pangalang iyon ay nagpalamig sa silid. Naalala ni Vargas ang sinabi ni Mateo tungkol sa ipaglilinis ng kasinungalingan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumigil na ang ulan ngunit madilim pa rin ang langit. May kulang pa. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pagpatay, kundi isang laro ng pag-ibig, tiwala at kataksilan. Nang gabing iyon, muling kinausap ni Vargas si Mateo. Ang interrogation room ay ganoon pa rin, maalinsangan, madilim at malamig. Nakaupo si Mateo, nakapikit. Nakaposas pa rin ang kanyang mga kamay. Inilapag ni Vargas ang dalawang bagay sa mesa, ang flash drive at ang maliit na bote. Mateo, tawag niya. Napanood ko na ang video sa flash drive mo. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang tingin niya ay matalim ngunit walang laman. Kaya alam niyo na po pala ngayon, sabi niya. Sumandal si Vargas. Gusto kong marinig mula sa iyo kung ano talaga ang nangyari sa bahay ninyo. Mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Huminga ng malalim si Mateo at nagsimulang magsalita. Ang boses ay kalmado, masyadong kalmado para sa isang taong iniimbestigahan sa pagpatay. Nang gabing iyon, naghanda siya ng hapunan gaya ng dati. Pritong isda, sausawan, mainit na kanin.
Pero may kakaiba sa amoy. Tinanong ko siya, sabi niya bagong pampalasa lang daw. Kumain ako ng kalahating kutsara at biglang uminit ang tiyan ko, parang sinusunog mula sa loob. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Sumuka ako sa sahig at doon ko nakita ang maliit na bote sa kamay niya. Huminto si Mateo. Tinitigan siya ni Vargas nang hindi kumukurap. Tinanong ko siya kung bakit. Hindi siya sumagot. Sinabi niya lang, hindi ka karapat-dapat sa akin. Nagsimulang manginig ang boses ni Mateo. Nagalit ako. Hindi ako makapaniwala. Sinampal ko siya, pero tumawa lang siya, sir. Tumawa na parang baliw. Sinabi niyang pinakasalan niya ako dahil lang sa pera. Sabi niya, pagkatapos kong mamatay, lahat ng mana ng pamilya ko ay mapupunta sa kanya. Yumuko si Mateo, kinagat ang ibabang labi hanggang sa halos magdugo. Hindi ko na matandaan ang sumunod na nangyari. Naaalala ko lang na bumagsak siya, may dugo sa sahig, at nagdasal ako sa gitna ng magulong silid. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Tinitigan siya ni Vargas. Natapos? Pinagputol-putol mo ang katawan ng asawa mo, Mateo. Inilubog mo siya sa ilog. Tumingin si Mateo pabalik, ang mga matay nagluluha. Hindi po siya namatay noon, sir. Humihinga pa siya nang dalhin ko siya sa likod bahay. Humingi siya ng tawad pero hindi ko na siya mapagkatiwalaan. Bawat salita mula sa kanyang bibig ay parang lason. Gusto ko lang siyang tumigil sa pagsisinungaling. Natahimik si Vargas. Si Santos, na nakatayo sa sulok, ay napalunok. Yumuko si Mateo at bumulong. Mahal na mahal ko po siya, sir. Pero hindi siya nailigtas ng pagmamahal ko. Matapos ang sesyon, naiwang mag-isa si Vargas sa kanyang opisina. Inulit-ulit niya sa kanyang isipan ang bawat salita ni Mateo, ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga piniling salita. Ang lahat ay tila mga piraso ng puzzle na halos buo na ngunit may kulang pa. Sa isang banda, si Mateo ay mukhang matino at rasyonal. Ngunit sa kabilang banda, mayroong kawalan sa kanyang mga mata. Tila siya'y nagsasalita mula sa dalawang mundo, sa pagitan ng katinuan at kabaliwan. Pumasok si Santos dala ang resulta mula sa laboratorio. Tama po, sir. Lason sa daga nga po iyon, kapareho ng natagpuan sa pagkain ni Mateo. Pero may kakaiba. Mababa po ang dosage. Hindi sapat para makamatay ng tao. Tinitigan ni Vargas ang ulat. Ibig sabihin, hindi talaga balak ni Isabela na patayin siya. Umiling si Santos. Baka po gusto lang siyang takutin. Pero hindi inaasahan ang naging reaksyon ni Mateo. Tinitigan ni Vargas ang litrato ni Mateo. Hindi siya isang planadong mamamatay tao, bulong niya. Pero hindi rin siya ordinaryong tao. May sira sa isip niya bago pa man ang kasal na iyon. Lumalalim na ang gabi. Tahimik na ang istasyon. Sinindihan ni Vargas ang kanyang huling sigarilyo. Sa labas, umiihip ang hangin, dala ang tunog ng mga kuliglig. Binuksan niyang muli ang sulat kamay ni Mateo. Binasa niya ang huling pangungusap. Nakita ko ang mukha ng aking ina sa kanya, at ayokong mawalang muli. Tinitigan ni Vargas ang sulat. Dahan-dahan, nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang nakaraan ni Mateo. Trauma ng pagkawala at pag-ibig na naging kabaliwan. Isinara niya ang sulat, sumandal sa upuan, at bumulong. Hindi pa tapos ang kasong ito. Hindi pa. Sa labas, isang itim na anino ang tila dumaan sa kalsada, isang figura ng babae na dahan-dahang naglalakad patungo sa ilog. Mabilis na tumayo si Vargas, ngunit nang lumabas siya, tanging malamig na hangin at tunog ng tubig na tumutulo mula sa bubong ang naroon. Tumingin siya sa direksyon ng ilog, bahagyang nakikita sa ilalim ng tinag ng buwan. Ang tubig nito ay kalmado. Masyadong kalmado na tila nagtatago ng isang lihim na ayaw ibunyag. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Vargas ng takot na hindi niya maipaliwanag. Muling bumuhos ang ulan sa San Isidro, tumatama sa bubong ng lumang bahay na napapalibutan na ng police line. Ang bahay ni Mateo ay tahimik sa gitna ng eskinita, tila walang buhay na nakatitig sa sinumang dumadaan. Sa loob, tanging mga anino at ang nananatiling amoy ng dugo ang naroon.
Nakatayo si Inspector Vargas sa harap ng bahay kasama si Officer Santos, may dalang mga flashlight at ang resulta ng psychological evaluation ni Mateo. Santos, sabi ni Vargas habang nakatingin sa bahay, sabi ng doktor, may malalang childhood trauma si Mateo, pero hindi pa nila tiyak ang sanhi. Tumango si Santos, ang tingin ay nasa mga tuyong dahon sa bakuran. Baka po nasa loob niyan ang sagot, sir. Pumasok sila. Isang amoy ng luma, alikabok, at amag ang sumalubong sa kanila. Itinutok ni Vargas ang kanyang flashlight sa mga dingding, lumilikha ng mga kakaibang anino. Sa sala, nakasabit pa rin ang litrato ng kasal ni Mateo at Isabela. May lamat ang salamin, ngunit buo pa rin ang kanilang mga ngiti. Isang kabalintunaan. Sa ilalim ng tokador, napansin ni Vargas ang isang kahon na gawa sa kahoy, natatakpan ng lumang tela. Lumuhod siya at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, may mga luma at kupas na litrato at isang maliit na diary na may balat na kulay kape. Ang nakasulat sa pabalat ay isang salita lang, Inay. Binuksan ni Vargas ang unang pahina. Isang maliit at maayos na sulat kamay ang pumuno rito. Sabi ni Inay, kung magpapakabait ako, uuwi na si Itay. Pero hindi na siya bumalik. Si Inay, nakaupo lang lagi sa upuan, nakatingin sa bintana, tapos matutulog ng sobrang tagal. Natahimik si Vargas. Binaliktad niya ang pahina. Ngayong araw, amoy gamot si Inay. Natatakot ako. Pero sabi niya, pampakalma lang to, hindi ko alam kung bakit siya umiiyak gabi-gabi. At sa huling pahina na halos mapunit na, may isang maikling pangungusap na nakakapangilabot. Nakatulog si Inay sa banyera. Tinatawag ko siya pero hindi na siya gumising. Tumingin si Santos kay Vargas, ang mukha'y tensyonado. Sir, ibig sabihin po, ang nanay niya. Dahan-dahang isinara ni Vargas ang libro. Nagpakamatay, sabi niya. At si Mateo ang nakakita. Bumalot ang katahimikan sa silid. Sa unang pagkakataon, naging malinaw ang nakaraan ni Mateo. Ang bigat ng kasalanan, ang takot na maiwan, at ang galit sa kasinungalingan, lahat ay nag-ugat sa isang trauma na hindi kailanman naghilom. Kinabukasan, kinausap muli ni Vargas si Mateo. Hindi na sa interrogation room, kundi sa isang mas tahimik na silid. Nakaupo si Mateo, nakatingin sa kawalan. Bumalik po pala kayo, Inspektor, sabi niya. Ano po ang itatanong niyo ngayon? Kung paano ko inilibing ang nakaraan ko. Umupo si Vargas. Hindi ko gustong malaman kung paano mo inilibing ang nakaraan mo, Mateo. Gusto kong malaman kung sino ang nagtanim ng sugat na iyan. Natahimik si Mateo. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya, tunog ng nababasag na salamin. Gusto niyong malaman? Sige, ikukwento ko. Huminga siya ng malalim. Noong bata ako, ang nanay ko ang lahat sa akin. Pero madalas siyang may sakit. Minsan, umiiyak ng walang dahilan, minsan kinakausap ang mga taong wala naman doon. Iniwan kami ng tatay ko noong 7 taong gulang ako. Sabi niya, baliw daw si Inay. Tumingin si Mateo sa sahig. Hanggang isang gabi, umuwi ako galing sa pagdarasal sa kapilya at nakita ko si Inay sa banyo, yakap ang isang maliit na bote. Sabi niya, pag umalis si Inay, huwag kang maniniwala sa sinumang magsasabi ng mahal kita. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero nang gabing iyon, namatay siya sa kandungan ko. Yumuko si Vargas. Hinayaan niyang magsalita si Mateo. Simula noon, pagpapatuloy ni Mateo, hindi na ako naniwala sa pag-ibig, pero hinahanap ko pa rin ito. Dumating si Isabela, may dalang ngiti, atensyon, at matatamis na salita. Akala ko, kaya niyang paghilumin ang sugat na ito, pero nagkamali ako. Siya ay parang anino ni Inay, puno ng lihim at kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nagluluha, ngunit ang boses niya ay nanatiling kalmado. Sabi niya mahal niya ako, pero may kausap siyang iba. Sabi niya tapat siya, pero itinatala niya lahat ng ari-arian ko. Naririnig ko ang mga tawag niya sa gabi. Alam ko. Pero nagbubulag-bulagan ako dahil takot akong maiwang muli. Tumingin sa kanya si Vargas. Kaya nang gabing iyon, naramdaman mo na parang nawala ulit ang nanay mo. Tumango si Mateo. Opo. Pero sa pagkakataong ito, ako ang nagsigurong hindi na siya aalis.
Gusto ko siyang ikulong para hindi na niya ako masaktan pa. Tinitigan ni Vargas ang mukha ni Mateo. Hindi na ito isang malamig na mamamatay tao, kundi isang batang lalaki na nakakulong sa katawan ng isang matanda, pinagmumultuhan ng isang nakaraan na hindi niya maintindihan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Vargas sa bahay ni Mateo, kasama ang isang forensic team. May natagpuan sila sa basement, isang maliit na silid na natatabunan ng isang bakal na aparador. Sa loob, may isang upuang kahoy, isang malaking salamin, at dose-dosenang litrato ni Isabela na maayos na nakadikit sa dingding. Ngunit sa bawat litrato, ang mukha ni Isabela ay binago gamit ang isang pulang marker, ginagawang kamukha ng isang ibang babae. Sir, bulong ni Santos. Ito ang mukha na nasa litrato ng nanay ni Mateo. Napapikit si Vargas. Hindi niya talaga minahal si Isabela, bulong niya. Sinusubukan niya lang mahalin ang kanyang ina sa pamamagitan ng ibang tao. Gabi na nang isulat ni Vargas ang kanyang huling ulat. Nakasulat dito na ang motibo ng pagpatay ay hindi pera, kundi isang malalim na sugat sa pag-iisip. Ipinroyekto ni Mateo ang imahe ng kanyang ina sa kanyang asawa, at nang hindi tumugma ang realidad sa kanyang imahinasyon, nawalan siya ng kontrol. Ang pagpatay na ito ay manifestasyon ng isang hindi nalutas na trauma. Matapos itype ang huling pangungusap, huminto si Vargas. Tumingin siya sa ulan sa labas ng bintana at sinabi sa kanyang sarili, minsan, ang pinakamalaking kasamaan ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-ibig na naligaw ng landas. Sa selda, nakaupo si Mateo na mag-isa, nakatingin sa dingding. Niyakap niya ang kanyang mga kamay, bumubulong na tila may kausap. Inay, tinupad ko na ang pangako ko. Wala nang sinungaling sa akin. Sa labas, kumidlat, panandali ang nagliwanag ang kanyang mukha. Isang mukha ng lalaking payapa, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang isang mundong matagal ng gumuho. At nang gabing iyon, naging saksi ang bilangguan na ang pag-ibig na hindi kailanman naghilom ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa galit. Isang linggo na ang lumipas mula nang lumabas ang nakakakilabot na pag-amin mula sa bibig ni Mateo. Ngunit para kay Inspektor Vargas, ang kaso ay tila hindi pa tapos. May isang bagay na nakabitin sa hangin, isang anino na ayaw maglaho. Maaga pa lang, kakatila lang ng ulan. Isang manipis na ulap ang bumabalot sa ilog lumot. Iniiwasan pa rin ng ilang residente ang lugar na iyon, sinasabing may naririnig silang babaeng umiiyak tuwing madaling araw. Nagpasya si Vargas na pumunta roon. Sir, bakit po tayo nandito ulit? Tanong ni Santos. Tumingin si Vargas sa agos ng tubig. Dahil hindi pa kumpleto ang katawan ni Isabela. At, pakiramdam ko hindi pa talaga siya nawawala. Ang kaluluwa po niya, sir. Umiling si Vargas. Hindi. Isang mas totoong posibilidad. Pakiramdam ko, may isang bahagi ng kwentong ito na may nagtatago pa. Naalala ni Vargas ang resulta ng autopsy. May maliit na pagkakaiba sa kanang daliri ng katawang natagpuan at sa medical records ni Isabela. Noong una, inakala niyang pagkakamali lang ito. Ngunit ngayon, lahat ay tila kahina-hinala. Nang hapon na iyon, pinuntahan nila ang dating inuupahang bahay ni Isabela. Maliit at yari sa kahoy. Nang buksan nila ang pinto, sumalubong ang amoy ng lumang pabango. Sa tokador, may isang lumang litrato ni Isabela, kasama ang isang lalaking hindi nila kilala. Sir, hindi po ito si Mateo, sabi ni Santos. Kinuha ito ni Vargas. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maliit, para sa aking tunay na asawa. Napalunok si Santos. Asawa? Bago po si Mateo. Tumingin si Vargas ng seryoso. Possible. O isang taong pinakasalan niya ng lihim. Gabi na nang suriin ni Vargas ang mga talaan sa munisipyo. Ang resulta ay nakapagpabigla sa kanya. Si Isabela ay kasal na pala dati sa isang lalaking nagngangalang Marco Reyes, taga Quezon. Hindi ito opisyal na kasal, kundi isang secret civil wedding. At ang mas nakakagulat, si Marco ay naiulat na nawawala 2 taon na ang nakalipas. Santos, sabi ni Vargas. Nagiging malinaw na. Baka hindi si Isabela ang inosenteng babae na inaakala ng lahat. Baka may madilim siyang kasaysayan na hindi alam ni Mateo. Kinabukasan, kinausap muli ni Vargas si Mateo.
Gusto kong malaman, sabi ni Vargas, narinig mo na ba ang pangalang Marco Reyes? Saglit na naguluhan si Mateo, ngunit pagkatapos ay tila may naaalala. Marco. Opo, bulong niya. Nakita ko ang pangalang iyan sa cellphone ni Isabela, pero sabi niya pinsan niya lang daw. Hindi ko pinansin. Sumandaw si Vargas. Paano kung sabihin kong si Marco ang asawa ni Isabela bago kanya pakasalan? Tumingin si Mateo sa kawalan. Pagkatapos, isang mapait na tawa ang kumawala. Hindi. Hindi na po ako magugulat, Inspektor. Lahat ng kasinungalingan niya ay may dulo na pala. Humina ang tawa ni Mateo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit madalas siyang gumising sa gabi, nakatingin sa cellphone niya habang nakangiti. Hindi niya ako kailanman minahal. Pampalit lang pala ako. Makalipas ang ilang araw, may natagpuan ang mga diver sa ilalim ng ilog. Isang malaking plastic bag na sumabit sa mga ugat. Sa loob, may mga damit ng babae, isang pares ng tsinelas, at isang iyi na may pangalang Isabela Reyes. Hindi Isabela de la Cruz, ang apelyido niya bilang asawa ni Mateo. Kung ganito, sino po ang namatay, sir? Tanong ni Santos. Huminga ng malalim si Vargas. Iyan ang tanong. Kung totoo ang ihi na ito, baka hindi si Isabela ang katawan na natagpuan natin. Kung ganoon po, nasaan ang tunay na Isabela? Nang gabing iyon, tinitigan ni Vargas ang mga file sa kanyang mesa. Isang bagay ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang sinabi ni Mateo noong una siyang tanungin, maganda pa rin siya. Pagkatapos niyang manahimik at hindi na makapagsinungaling. Kung buhay pa si Isabela, ang pangusap na iyon ay may ibang kahulugan. Hindi tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa pagtatago ng bakas. Tumingin siya sa labas ng bintana. Umuulan na naman. Sa ilalim ng ilaw poste, isang anino ang gumalaw sa kabilang kalsada. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng puting bestida, dahan-dahang naglalakad patungo sa ilog. Mabilis na tumayo si Vargas, ngunit nang lumabas siya, wala na ang anino. Ang puso niya ay kumabog. Alam niyang hindi pa tapos ang kaso. Samantala, sa selda, nakaupo si Mateo, yakap ang kanyang mga tuhod. Bigla, may narinig siyang mga yabag, at isang malambing na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Mateo! Lumingon siya. Sa likod ng rehas, isang babaeng nakatayo, nakangiti. Ang boses nito'y halos bulong. Hindi ako patay, Mateo. Nanigas si Mateo, ang mukha'y namutla. Isabela. Ngumiti ang babae. Masyado kang madaling maniwala sa mga anino. Bago pa makatayo si Mateo, namatay ang ilaw. Tanging isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw. Nang gabing iyon, nayanig ang bilangguan ng San Isidro sa isang mahabang sigaw mula sa selda ni Mateo. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Ang ilog lumot ay umagos ng malakas, at sa ibabaw ng tubig nito, isang anino ng babae ang dahan-dahang naglakad sa gitna ng ulap. Hindi multo, hindi bangkay, kundi isang taong buhay pa at nakatingin sa bayan, na tila may tatapusin pang hindi pa tapos. Ang kalangitan ng San Isidro ng gabing iyon ay kulay abo. Ang ilog lumot ay umagos ng malakas, at sa likod ng manipis na ulap, isang tao ang nakatayong tahimik, nakatingin sa agos ng tubig. Ang babae ay nakasuot ng itim na Amerikana at itim na alampay. Sa kanyang kamay, isang lumang cellphone ang umilaw. Naganap na ayon sa plano. Hindi na magsasalita si Mateo. Ngumiti ang babae. Isang malamig na ngiti. Siya si Isabela. 3 araw na ang lumipas mula nang marinig ang sigaw ni Mateo. Ang mga gwardiya ay sumumpang nakakita sila ng anino ng babae sa harap ng kanyang selda. Natagpuan si Mateo kinaumagahan na walang malay, may maliit na hiwa sa pulso. Nakaligtas siya, ngunit wasak ang kanyang kaluluwa. Dumating siya, Inspektor, bulong ni Mateo kay Vargas. Buhay siya. Dumating siya para maningil. Alam ni Vargas na hindi nagsisinungaling si Mateo. Ngunit paano? Ang ihisi ay hindi tumugma ng 100%, ang fingerprints ay iba. At ngayon ang pag-amin ni Mateo. Sa kabilang dako ng bayan, nakaupo si Isabela sa isang maliit na inuupahang bahay. Sa harap niya, isang mapa ng bayan at ilang litrato ang nakalatag.
Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng mukha ni Inspektor Vargas, at sa ilalim nito ay nakasulat, ang susunod na hakbang. Sinindihan niya ang isang sigarilyo. Vargas, masyado kang matalino para mabuhay ng payapa, bulong niya. Sa kanyang cellphone, mayroon siyang recording ng boses ni Mateo. Alam kong sinusubukan mo akong lasunin, Isabela. Pero sa pagkakataong ito, ako ang nauna. Pinatay ni Isabela ang recording. Kung alam mo lang kung bakit ko ito ginawa, Mateo, bulong niya. Lahat ng ito ay dahil sa iyo at sa iyong pamilya na sumira sa buhay ko noon. Kinabukasan, may dalang mahalagang balita si Santos. Sir, may natuklasan ako sa mga lumang papeles ng pamilya ni Mateo. Inilapag niya ang isang folder. Isang testamento mula sa yumaong ama ni Mateo. Karamihan sa kanyang ari-arian ay dating nakapangalan sa isang babae. Binuksan ni Vargas ang papeles. Ang pangalang nakasulat doon ay Soriani de la Cruz, ang ina ni Isabela. Ang petsa ay 2 taon bago pa ikasal sina Mateo at Isabela. Kaya pala, bulong ni Vargas. Matagal nang konektado si Isabela sa pamilya ni Mateo. Baka biktima siya ng pamilyang iyon, sabi ni Vargas. Naalala niya ang isang lumang kwento sa baryo. Isang kasambahay sa bahay ng mga De La Cruz ang nagpakamatay matapos akusahang nagnakaw ng ginto. Ang pangalan niya ay Soriani. Nang gabing iyon, bumalik si Vargas sa opisina. Lahat ay nagkabit-kabit na. Pinakasalan ni Isabela si Mateo, hindi dahil sa pera, kundi para makalapit sa pamilyang sumira sa kanyang ina. Si Soriani ay malamang pinaratangan, pinalayas at namatay. At ngayon, ang kanyang anak ay nagbabalik para maningil. Biglang tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Inspektor Vargas, sagot niya. Isang malambing na boses ang narinig niya. Inspektor, tigilan mo na ang paghukay sa nakaraan ng pamilya De La Cruz. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang mabunyag. Isabela. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Kung gusto mo talagang malaman kung bakit ako bumalik, pumunta ka sa ilog bukas ng gabi. Ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Pinutol ang tawag. Kinabukasan ng gabi, pumunta si Vargas sa ilog. Sa kabilang tulay, isang babae ang naghihintay. Isabela, sabi niya. Ngumiti ang babae. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Tanong ni Vargas. Dahil gusto kong maramdaman nila ang naramdaman ng nanay ko, sagot ni Isabela. Inakusahan, ipinahiya, winasak. Dahil lang maliliit kaming tao. Wasak na si Mateo, sabi ni Santos. Tumingin si Isabela sa kanya. Hindi pa. Hindi pa hanggat hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng pagkawala. Naglakad siya sa gilid ng tulay. Alam mo, Inspektor, sabi niya, minsan, para mabura ang kasalanan ng nakaraan, kailangang maging isang bagong kasalanan. At walang babala, tumalon siya sa ilog. Tumakbo sina Vargas at Santos, ngunit malakas ang agos. Sa isang iglap, nawala ang kanyang katawan. Ngunit nang itutok nila ang kanilang flashlight, sa gitna ng tubig ay may isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Vargas. Hindi takot, kundi pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, hindi natagpuan ang bangkay ni Isabela. Ang natagpuan lamang ay isang basang sulat na sumabit sa isang ugat. Ang paghihiganti ko ay hindi para pumatay, kundi para ipaalala sa kanila. At hanggat naaalala pa nila ako, hindi pa ako tunay na patay. Hinawakan ni Vargas ang sulat. Alam niyang kayang burahin ng agos ng ilog ang bakas ng isang katawan, ngunit hindi nito kailanman mabubura ang sugat na iniwan ng paghihiganti. Bumuhos ang malakas na ulan sa likod bahay ni Mateo ng gabing iyon. Sa gitna ng tunog ng patak ng tubig, isang pinto ang dahan-dahang umirit. Doon, nakaupo si Mateo, maputla, may malalim na mga mata, at nanginginig na mga kamay na hawak ang isang lumang diary. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina sa harap niya. Ang lahat ng traumang iyon ay muling nabuhay nang makita niya ang mga peking ngiti ni Isabela. Ngunit ng gabing iyon, nagsulat siya ng bago, naiintindihan ko na. Hindi kagandahan ang nagpapaibig sa isang tao, ngunit ang kasinungalingan ay kayang gawing galit ang pag-ibig. Narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Mateo, mahinang sabi ni Isabela. Pwede nating pag-usapan to. Isinara ni Mateo ang kanyang libro.
Sabi mo hindi pagkakaunawaan, sabi niya. Pero narinig ko mismo, Isabela. Narinig ko ang plano mo. Tungkol sa lason, tungkol sa mana. Natahimik si Isabela. Nagbago ang kanyang mukha, malamig, matalim. Kung alam mo na pala, sabi ni Isabela, bakit hindi ka pa umalis? Itinaas ni Mateo ang kanyang diary. Dahil gusto kong malaman mo na lahat ng kasinungalingan mo ay nakasulat dito. At kung mamatay ako, malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Tumawa si Isabela. Akala mo ba takot ako dyan, Mateo? Akala mo maniniwala ang pulis sa isang taong galing sa mental hospital? Nanigas si Mateo. Sinabi sa akin ni Aling Nelia, pagpapatuloy ni Isabela. Hindi ko pinansin noon, pero ngayon, nalaman kong baliw pala ang pinakasalan ko. Ang salitang ki baliwbi ay umalinggaw sa ulo ni Mateo. Ngumiti siya. Isang ngiting blanko, ngunit kalmado. Maganda pa rin siya. Pagkatapos niyang manahimik at hindi na makapagsinungaling, bulong niya. Alam ni Isabela na may masamang mangyayari. Ang hangin sa pagitan nila ay tila nagyelo. Walang tunog kundi ang patak ng ulan. Hinawakan ni Isabela ang kanyang maliit na bag. Mas, lalabas lang ako, bibili ng gamot, sabi niya. Tumingin si Mateo. Sa ganitong oras? Sarado na lahat, Isabela. Umiti si Isabela. May bukas pa sa dulo ng kalsada. Lumapit si Mateo. Dati, sabi niya, sabi rin ni inay, bibili lang siya ng gamot. Pero ang dinala niya pa uwi ay balita ng kanyang kamatayan. Alam kong nagsisinungaling ka, sabi ni Mateo. Mula sa paraan ng paghawak mo sa iyong bag, sa nanginginig mong boses. Pare-pareho kayong lahat. Sinubukan ni Isabelang tumakbo, ngunit hinarangan siya ni Mateo. Pupunta ka nga, sabi ni Mateo, pero hindi palabas ng bahay na ito. Biglang namatay ang ilaw. Kumidlat sa labas, at nakita ni Isabela ang kislap ng isang matalim na bagay sa kamay ni Mateo. Kutsilyo. Tumakbo si Isabela papunta sa kusina. Sinubukan niyang umakyat sa bintana, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Sumunod si Mateo. Bakit ka tumatakbo, Isabela? Mag-uusap lang tayo. Baliw ka, Mateo. Ayokong mamatay, sigaw ni Isabela. Huminto si Mateo. Ayokong mamatay ka. Gusto ko lang tumigil ka sa pagsisinungaling. Sinipa niya ang isang maliit na mesa at nabasag ang mga plato. Kumuha si Isabela ng isang piraso ng basag na plato. Huwag kang lalapit. Kumidlat muli at isang mahabang sigaw ang narinig. Nasugatan ni Isabela ang kamay ni Mateo. Tiningnan ni Mateo ang dugo. Tingnan mo, Isabela. Ngayon, nagdurugo na rin ako dahil sa iyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kutsilyo. Bigla, may kumatok ng malakas sa pinto sa labas. Si Aling Nelia. Mateo. Isabela. Ayos lang ba kayo? Sigaw niya. Napatigil si Mateo. Alam niyang kung bubuksan ang pinto, mabubunyag ang lahat. Tumingin siya kay Isabela na nakahandusay sa sahig. Patawad, Isabela, bulong niya. Hindi ko pwedeng hayaang malaman ng iba bago matapos ang lahat. At bago pa makasigaw si Isabela, mabilis na kumilos si Mateo. Lalong lumakas ang katok sa labas. Sa loob ng bahay, nakatayo si Mateo, hawak pa rin ang kutsilyo. Sa kanyang harapan, si Isabela ay nakahandusay, humihinga ng mahina. Sa kanyang isipan, nag-uumpugan ang mga boses. Sumuko ka na, sabi ng isa. Kung malaman niya, ikukulong ka ulit, bulong ng isa pa. Nanalo ang pangalawang boses. Mabilis niyang hinila ang katawan ni Isabela, papunta sa likod na silid, nag-iiwan ng mahabang bakas ng dugo. Isinara niya ang pinto at iniharang ang isang maliit na aparador. Pagkatapos ay lumabas siya. Aling Nelia, sabi niya. Pasensya na po, magulo. Nahulog po ako. Tumingin si Aling Nelia sa paligid. Diyos ko, Mateo. Ano to? Dugo to. Hindi po, Aling. Pintura lang po. Anong pintura? Alam ko ang amoy ng dugo, Mateo. Nasaan si Isabela? Nasa kwarto po, tulog. Itinulak ni Aling Nelia ang aparador.
Sumilik siya sa siwang ng pinto at nakita ang isang paa na nakahandusay sa sahig. Sumigaw siya ng malakas. Diyos ko, Mateo! Anong ginawa mo? Niyakap siya ni Mateo mula sa likuran. Aling, wag po kayong sumigaw. Gusto ko lang po siyang manahimik. Nagsisinungaling po siya. Nagpumiglas si Aling Nelia. Baliw ka, Mateo. Are-report kita sa pulis. Sa salitang di pulis, nanigas si Mateo. Tumakbo si Aling Nelia palabas, sumisigaw. Umupo si Mateo. Kinuha niya ang kanyang diary at isinulat gamit ang dugo mula sa kanyang daliri. Tahimik na siya ngayon. Hindi na siya nagsisinungaling. Sa malayo, papalapit na ang tunog ng mga yabag at sirena. Ngunit si Mateo ay nakaupo lang kalmado. Sa kanyang isipan, bumulong si Isabela, nanalo ka, Mateo, pero talo ka sa sarili mo. Ngumiti si Mateo. Siguro, bulong niya, pero kahit papaano, payapa na ako ngayon. Kinaumagahan, kulay abo ang langit ng San Isidro. Ang bahay ni Mateo ay napapalibutan ng mga pulis. Sa loob, nakaupo si Mateo sa sahig, nakaposas, blanko ang mga mata. Sa harap niya, si Inspector Vargas. Mateo, alam mo ba ang ginawa mo? Hindi sumagot si Mateo. Bumulong lang siya. Maganda pa rin siya. Pagkatapos niyang manahimik at hindi na makapagsinungaling. Huminga ng malalim si Vargas. Mateo, nakita namin ang lason sa kusina. Nakita rin namin ang video sa cellphone mo. Bakit mo iyon ni-record? Tumingin si Mateo. Para malaman ng tao na hindi ako mamamatay tao. Siya ang unang gustong pumatay sa akin. Kung nagtatanggol ka lang, bakit mo pinagputol-putol ang katawan niya at inilubog sa ilog? Tanong ni Vargas. Yumuko si Mateo. Dahil hindi siya pwedeng umalis, sir. Kung umalis siya, mag-iisa na naman ako. Ayoko nang maiwan ulit. Sa likod bahay, natagpuan ng forensic team ang isang malaking drum. Sa loob, nakabalot sa plastik ang mga bahagi ng katawan ni Isabela. Nang hapong iyon, naglagay si Aling Nelia ng mga bulaklak sa bakod ng bahay ni Mateo. Sana matahimik ka na, Isabela, bulong niya. Sa malayo, umagos ang ilog lumot, tila gustong lunukin ang lahat ng lihim na nabunyag. Nang gabing iyon, sa selda, nakaupo si Mateo, hawak ang kanyang lumang diary. Sa huling blangkong pahina, isinulat niya, Isabela, kung magkikita tayo ulit sa langit, hindi na kita sasaktan. Dahil doon, walang kasinungalingan, tanging katahimikan. Pagkatapos magsulat, umiti si Mateo. Pumikit siya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay naging payapa. Kinabukasan, natagpuan ng gwardiya si Mateo na wala ng buhay. Nagbigti siya gamit ang piraso ng tela mula sa kanyang uniforme. Sa tabi niya, ang diary ay nakabukas sa huling pahina, na may isang bagong pangungusap, maganda pa rin siya. Pagkatapos niyang manahimik, ngayon, kasama na niya akong nananahimik. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa normal ang ilog lumot. Ngunit sa mga residente, ang pangalan ni Mateo at Isabela ay naging isang kwentong hindi malilimutan. Isang kwento tungkol sa pag-ibig na naging sugat, kasinungalingan na humantong sa kamatayan, at isang lalaking naghanap ng katotohanan sa maling paraan. Sa pampang ng ilog, ang mga bulaklak mula kay Aling Nelia ay dahan-dahang inanod ng tubig. At sa tuwing ulan, may mga nagsasabing naririnig nila ang isang bulong mula sa ilog. Hindi na ako nagsisinungaling, mas. Habang sa malayo, ang langit ng San Isidro ay tila nakikidalamhati sa isang kwento ng pag-ibig na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong tumanda.